Hello mga Korean Loan, good day po sa inyo. Another day and another loan application na naman po ang re-reviewin natin ngayon. At talaga namang super na-hook ako dito sa loan application na to. Kasi, eto siya meron siyang ino-offer na 3 months term, 6 month terms, and meron ding 4 months pala. And hanggang 30,000 pesos yung kaya niyang i-offer sa atin. So, super nakakahook kasi bibihira yung ganitong loan application na nagbibigay ng terms hanggang 6 months. So, itatry natin kung totoo ba talaga siya. So, bago natin simulan yun guys, ay eto nga pala yung ginagamit kong mic. Super ganda niya, di ba? Naririnig nyo sa aking pagbablog. Ayan, na malinaw siya. Ayan, eto siya. And super affordable lang siya. Sa mga aspiring vlogger na kagaya ko at nagsisimula pa lang, ay super friendly po nitong gamitin at super ganda ng quality. So, may kasama na rin itong wire ng charger. So, meron din siyang panlagay sa phone. Hindi ko lang maipapakita dahil nakalagay na siya sa cellphone ko. Ayan, ganyan yung itsura niya, guys. And nandiyan po yan sa ating basket. I-check out nyo na yan. Eto, may kasama siyang ganito. Ang ganda ng quality nito and matagal ko na rin itong ginagamit. Matagal siyang malobat and matagal din siyang masira. Meron na rin siyang noise cancellation. Di ba ang bongga? So, ayun lang. Add to cart and i-check out nyo na yan. Ayan. And para naman sa ating supernatural na blush on, eto siya guys. Ayan, paubos na nga siya. From Pokealer naman. Add to cart and check out nyo na rin yan, oh. Ang ganda. Di ba? Ang lakas makadalaga. So, ayun na nga guys. Balik na nga tayo sa ating i-review na loan application. Then, etong loan application na to ay sinubukan ko na rin para makapagbigay ako sa inyo ng totoong review. And, masabi natin kung totoo ba talaga yung ino-offer niya na nakikita natin. So, ayun nga nakalagay dito ay install FT lending. Fast cash loan. So, fast cash loan daw siya, mabilis. Ibig sabihin, para mabilis daw siyang mag-approve. And loan amount up to 30,000 pesos. Meron siyang 6 terms. And daily interest daw na 0.3% lang. So, maliit lang siya. And titingnan natin kung totoo rin ba itong 0.3% na interest niya per day. So, ayun na nga guys. I-download na nga natin to. Hanapin na natin siya sa ating Play Store. Ayan. See? FT Lending Fast Cash Loan. Ayan siya guys. Ayan. Meron siyang 4.5 na stars. And meron siyang 37K na reviews. So, marami nang nag-comment dito kay FT Cash Loan. Ayan, marami nang nagbigay ng reviews sa kanya. And nakalagay dito, high loan amount, pay on time, and increase your credit limit quickly daw. So, kapag nakapagbayad daw tayo on time, ay posible niya pantaasan yung i-offer niya sa atin. Fast audit and process din daw siya. Easy repayment, and safe and protected din daw siya. And siya daw ay licensed by SEC. Okay po. License daw siya ni SEC. So, ibig sabihin siya po ay legal. And ayan na nga guys, ay ida-download na natin si FT Cash Loan. And kagaya din ng ibang mga nauna nating na-review na loan application, hinihingan niya rin tayo ng approval para gamitin yung ating contacts, yung ating phone number, yung ating camera, and yung ating location, and yung ating SMS. So, i-confirm na natin yan at simula na tayo sa paglo-loan. So, bago nga tayo mag-confirm yan, guys, basahin nyo muna palagi yung kanyang terms and privacy. So, nakalagay nga din pala dyan sa kanilang terms and privacy na posible na makapagbago sila ng mga policy nila nang hindi sila agad nakakapag-inform sa atin. So, kailangan daw lagi nating chine-check itong account natin kung meron ba silang binago. Kasi kapag nagbago sila, immediately daw yan. So, wala sila minsan notification. Bigla na lang nag-change ng kanilang policy. So, much better daw ay lagi nating i-check yung ating account. And ayan nga guys, i-allow lang natin yung mga lalabas dyan. Kasi kapag hindi natin yan in-allow, baka mamaya ay magtaka sa atin itong loan application na to, bakit hindi tayo pumapayag na magkaroon siya ng access sa ating contact, sa ating phone number, sa ating location and notification. At ayan na nga, pagkatapos nating i-allow lahat yun, ito yung lumabas. The limit is recyclable daw and upgradable daw. Gradual reduction of interest rates, flexible and optional repayments. Nakalagay sa atin, FT lending faster, safer, and more convenient. The maximum revolving credit limit is 30,000 pesos. Ayan, i-apply na nga natin yan.
At nakalagay dyan, pass application, pass audit, and pass arrival. So, kapag sinabi po nating revolving credit limit, ibig sabihin po ay, halimbawa, umutang ka dito ng 5,000, and then nagbayad ka ulit ng 5,000, madadagdag ulit siya sa ating credit limit. Ibig sabihin, ikot-ikot na pwede mo siyang utangin as long as nagbabayad ka. Pagkabayad mo, pwede mo ulit gamitin. So, yun po yung tinatawag natin na revolving credit limit. Ayan, nakalagay dyan ay login to view my limit. Please, mag-login daw muna tayo. Ayan, at i-welcome na nga tayo ni FT Lending at hinihingi niya na yung ating phone number. And pagkaya rin natin maglagay ng ating phone number ay magbibigay siya sa atin ng verification code. Ayan, i-enter lang natin dyan yung ating verification code. And kagaya ng mga iba natin napapansin ko to guys, pangatlo na kasi to na nire-review natin na loan application. Nanghingi sila ng password at palaging 6 to 16 digits yung kanilang hinihingi. Magkakamuka. Posible kaya na sila-sila lang din ito? So, ay maglagay na tayo ng ating password. Kailangan yung madali lang nating matandaan. And, submit na natin yan. And, eto na yung ating mga personal info. Lalabas na dyan. Kauna-unahan yung ating purpose of loan. Piliin lang natin dyan kung bakit ba tayo sa kanya maglo-loan. Ano ba yung dahilan nyo bakit kayo maglo-loan? At ito yung mga pwede nyong pamilian. And, susunod naman yung ating education level. And, eto rin yung ating pamimilian. And, marital status. Ayan, pili lang kayo dyan kung saan kayo dyan. And, number of credit cards kung meron na kayo. And, tatanungin niya rin nga pala dito kung meron na kayong loan app na ginagamit. So, tatanungin niya kung ilan na yung loan app na ginagamit ninyo. And, tatanungin din niya dyan kung meron na ba kayong mga overdue na loan. Isa ito sa titingnan niya or sa i-assess niya kung tayo ba ay karapat-dapat na mabigyan ng loan ni FT. And ayan, kung sana lang din lalabas dyan yung ating address, pipiliin nyo na lang dyan, automatic na siya. And susunod na nga lalabas dyan ay installed application permission. And mag-agree lang tayo dyan. And kapag sinabi nating agree, ay you are granting FT Lending access to your list of application for these purposes only. So, palagi ko nga po sa inyong sinasabi na kapag kayo ay nag-agree, ibig sabihin po kayo po ay sumasang-ayon sa kanilang mga policy. And ayan na nga, nag-send na siya sa atin ng SMS permission. Agree lang ulit natin yan. And tatanungin niya rin dyan yung ating length of employment. Ayan, kung ilan taon na ba tayo sa ating pinagtatrabahuhan kung tayo man ay employed. Ayan, piliin niya na lang din dyan. And tatanungin niya rin yung ating payroll period. Weekly ba, twice a month, or once a month? Itatanong niya rin kung kailan yung ating first day ng pagsweldo. And tatanungin niya rin kung magkano ba yung ating monthly income. At ayan nga, 3 contact reference yung hinihingi niya. So, medyo marami to kumpara dun sa mga nauna natin na i-review. Kasi iba, 2, isa lang hinihingi. So, siya po ay 3. Hihingi niya rin kung ano yung relationship niya dyan sa mga ilalagay ninyo sa contact reference. And, ayan na, hihingi niya na tayo ng verification code. Kaya dapat daw walang takip yung ating muka. Dapat wala tayong sunglasses. At, dapat malinaw yung ating muka kapag tayo magpe-facial recognition. And, keep the phone vertical. Ayan, i-allow lang natin to. At, ayan na nga, ay 99% na. So, your information will be used for loan application and credit assessment. Yung identity info natin, ID type. So, sa ID type naman, hihinga niya tayo ng UMID, ng SSS, ng PRC, passport, and postal card. Yung mga naunang type ng ID na yun na binanggit ko, ayun yung mga may posible na bigyan niya tayo ng high credit or ng mas malaking credit limit kung yun yung mga ID gagamitin natin. Kung wala naman tayo na pwede rin namang national ID, TIN, driver's license, voter's ID, GSIS, at HDMF transaction card. Pwede rin naman yung mga nabanggit na yon. Then, ilalagay din natin dyan yung ating first name and last name na dapat ay same po sa ID na ginamit natin. And yung picture, kailangan same din sa verification natin. Kailangan magkamukha yung face, yung ginamit nyong mukha sa facial recognition, tsaka dito sa ID na pipicturean nyo. Kasi kapag hindi niya tinatanggap. Kagaya kanina, medyo malabo yung pagkaka-picture ko sa ID. At saka dun sa facial recognition ko, hindi niya talaga ako pinag-process ng mga susunod na step para makapag-loan. And ito na nga yung ating ibinigay niya sa ating limit, 22,600. So, nung nag-view limit ako,
Ayan, in review, the review process will be completed within 5 minutes daw. So, wala pang 5 minutes, ay binigyan niya na ako ng credit limit na 4,200 pesos. Akala ko yung ibibigay niya na sa atin ay 22,600. So, yung unang credit limit na ibinigay niya sa atin ay 4,200 pesos. So, yan po yung pinakasagad na pwede nating i-loan and 300 pesos naman yung pinakamababa. So, nakalagay dito, 1 to 2 terms, 15 days per term, and a total of 190 days daw yung pinakamatagal na pwede nating pagbabayad sa kanya. So, tingnan natin kung magkano aabutin etong 4,200 na to kung isasagad natin siya ng loan. Ayan, tingnan muna natin sa 2 terms, etong 4,200. Pagka 2 terms siya, ang unang pagbabayad natin ay February 26. So, February 11 po ngayon. So, 15 days talaga. At ang unang pagbabayad natin sa kanya ay 2,604. Yung principal niya ay 2,100, yung interest niya ay 63 pesos, and yung service fee niya ay 441 pesos. Wow! Medyo malaki yung service fee niya na to, na 441. And then yung pangalawang term natin ay sa March 13, March 13, 2026. So, another 15 days ulit. And ang babayaran natin ulit sa kanya ay 2,604 ulit. And ganun ulit, same principal, 2,100, same interest, 63 pesos, and yung service fee na 441 pesos. And may nakalagay pa dyan na 3 terms, yung pangatlong pagbabayad daw natin, pero August 20 na to guys. And doon palang papatak yung 190 days na sinasabi niya. Pero ang nakalagay dyan kasi, the last installment will be wave. Mali spelling. Wave yan. Wala namang valve. If you repay the previous payments on time. So, kung mababayaran na daw natin itong 1 hanggang 2 terms, ay hindi na natin kailangan bayaran si pang 3 terms. Malamang. Malamang. Hindi na po kailangan kasi wala naman na talaga. Ano pa yung kailangan natin bayaran kay 3 terms kung nabayaran na natin ng 2 terms and ng 1 month lang. So, kapag sinabi natin 1 month, 30 days lang yan, guys. Yung total cost natin dito, interest 126 pesos sa loob ng isang buwan. And yung service fee ay 882 at yung total cost ay 1,008. So, ganun po siya kalaki. Yung 4,200 na yun kung sa 2 terms natin siya. Ngayon, kung kukunin naman natin siya ng 4 terms, and ang nakalagay dito ay 190 days, pero 2 months lang natin itong babayaran, bali, 60 days lang, hindi po siya abutin ulit ng 190 days. So, yung unang pagbabayad natin ay 1,428, yung principal natin ay 1,050, interest niya ay 63 pesos, and yung service fee niya ay 315 pesos. So, same lang ulit yan hanggang 4 terms. And yung pang 5 terms niya ulit, o yung pang August 20 niya, 2026, yung pang hanggang 190 days na sinasabi sana niya, ay wala na po ulit yun kung mababayaran natin siya sa 4 terms, which is 4 terms lang din naman talaga yung ating pinili. So, hindi tayo maglalaw ng ganyang kalaki, guys. Titingnan lang natin kung totoo ba na walang bawas nating makukuha itong ilolow natin sa kanya. So, kung susumahin natin kanina, medyo malaki yung kanyang interest and malaki yung kanyang service fee. Okay, subukan lang natin dito sa 1,300 pesos. So, yan lang muna yung withdraw natin sa kanya. Pinili nating terms ay 4 terms. Ayan yung unang pagbabayad natin, February 26, 441 pesos ang una nating dapat bayaran. Principal niya ay 325 pesos. Yung interest niya ay 19 pesos and yung service fee niya ay 97 pesos. So, ganon hanggang 3 terms. Pero sa pang 4 terms natin, magiging 445 na siya. Ayan, yung dapat nating bayaran. Yung principal natin ay 325, yung interest natin ay 21 pesos na, and yung service fee natin ay 99 pesos na. So, ayan, i-confirm lang niya. Ayan, tatanungin niya yung ating GCash, ipapakita niya yung ating loan amount and yung ating first repayment, and mag-continue lang tayo dyan. And ayan na nga, in review na tayo. Once approved daw, the cash will be transferred to your account immediately. And ayan na nga, ina-assess niya na tayo. At 3 minutes lang ay pumasok na nga sa GCash natin yung niloan natin na 1,300 pesos. And ayun nga guys, success naman tayo dito dahil buo nga talaga nating nakuha si 1,300 pesos. Wala na siyang binawas pa. So, ayun nga guys, legit naman siya na makukuha natin ng buo yung iloloan natin. Pero,
yun nga, medyo malaki yung kanyang interest. So, eto, ipapakita ko sa inyo yung computation kung magkano ba yung interest niya per day and per term. So, bali yung 4 terms na pinili natin ay 2 months yun. O, eto yung ating loan detail. Ipapakita ko sa inyo yung computation kung magkano ba inabot ng interest and kung makatarungan ba yung interest na to. So, inutang natin 1,330. Yung terms natin ay 4 terms and every 15 days yung ating pagbabayad. So, first to third term natin ay 441 pesos yung babayaran natin. And yun sa panghuli naman ay 445. So, 441 times 3 is 1,323 plus 445 bali 1,768 yung kabuuan o yung total na babayaran natin in 4 terms. So, meron siyang 468 pesos na interest. So, yung interest per terms natin or 15 days bawat term, so, 117 pesos per term yung interest niya. So, bawat 15 days, parang nagbabayad ka ng 117 interest. Okay, flat rate computation na po yun. And yung interest naman natin per day ay 60 days yung total natin. So, 7.80 pesos per day. Ibig sabihin po, in 2 months, ang interest niya, ibig sabihin po, in 2 months, ang interest niya ay 36%. So, per month, 18% po yung interest ni FT loan. So, around 216% interest per year. So, sobrang laki po nito kung ikukumpara natin siya sa ibang loan application and lalong-lalo na sa mga bank loan. Sobrang laki po nito na 18% per month, unlike sa iba na 3% lang per month. So, kung kukumpute natin ulit, yung per day niya ay hindi siya 0.3%. Sabi niya kanina, di ba, 0.3% interest siya per day. Pero siya po talaga ay 0.6% per day. So, yun po guys. So, para sa akin po ay, kung maliit na amount lang kagaya nitong inutang ko na 1,300 or pa 1,000 lang utangin mo, pwede na siya. Kaya hindi na siya ganun kasakit. Pero kung isasagad mo siya, dun ka kakagatin ng interest nito. And hindi ko siya maire-recommend na umutang ka dito ng malaki. At huwag na huwag kang uutang nang wala kang nakalaan na pambayad. So guys, lagi kong ipapaalala sa inyo na maging responsable tayo sa pagbabayad ng utang. Huwag kayong mangungutang nang wala kayong inaasahang pagbabayad or wala kayong inaasahang pambayad. So, ayun nga, nagbasa-basa nga tayo ng reviews niya. And karaniwan nga sa mga sinabi sa reviews ay sa una daw okay talaga si FT Cash. Pero sa mga susunod na loan mo na ay medyo mahihirapan ka na. Meron nga daw na nag-advance payment pa para maka-reloan siya ulit ng medyo mas malaki pero hindi na siya pinag-loan ni FT Cash. So far naman, kumpara sa iba na 7 days, mas okay siya. Again po, disclaimer lang, hindi ko po kayo hinihikayat na mag-loan. Ginawa ko po ang video na ito para makatulong po sa atin. And kung may balak po tayong mag-loan ay magkaroon na po tayo ng ideya. Okay, kung magkano yung tutubuin and kung kaya ba nating kagatin yung tubo na to. So, yun lang mga ka-reloan. See you on next vlog. Kaya magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating i-review. So, kung nakatulong sa iyo ang video na to ay mag-subscribe ka na and mag-comment ka na rin tungkol sa ating video ngayon. Mag-share ka na rin na experience mo and mag-comment ka na rin ng another loan application na gusto nyong ipa-review at re-reviewin natin yan agad-agad. I-like nyo na rin ito. Ayan, i-share nyo na rin yung video natin para mas maraming makaalam ng information. And sa unang magko-comment sa atin ay makakatanggap ulit sa kanyang cash G ng reward. Ayan, PM lang po kayo sa aking page. So, yun lang guys. Comment na kayo dyan. Don't forget to subscribe my channel and bye! Thank you so much and God bless you all po. Bye-bye!